Mga kapuso, nandito na tayo sa episode 408 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Webes. Biglang sumalubong si Nurse Vico para batiin lamang si Lynette. Pero ang naging reaksyon ni Lynette ay talagang natakot siya. Na-traumatize siya, sabi niya, "Iwasan mo ko, lumayo ka sa akin." "Bakit po, Ma'am Lynette? Sinabi na nga iwasan mo ko, di ba?" Ngayon sobrang takot niya, bigla na lamang siya napaupo at hindi na nga niya kinaya ang sitwasyon. Bigla na lamang silang nakita ni Doktora Katie kaya ito'y lumapit. At bigla rin namang lumapit si Doc Carlos para ano 'di ba? Paamuhin or pahimasmasin si Lynette. Sabi niya, "Ako to si Carlos." Bigla na lamang napayakap si Lynette, sobrang takot. At sabi naman ni Annalyn, "Teka, bakit mo ko kilala?" "Kilala kasi kita, ikaw yung mga nare-research ko sa internet. May mga infos pa nga akong nalaman tungkol sa'yo. Ikaw daw yung pinakabatang genius, pinakabatang doktor dito sa Pilipinas, at talagang napakatalino mo pa." Naku, parang hindi naman totoo. Ay, hindi totoo yun. At saka, siya nga pala, alam ko na mahusay ka, sabi niya, no? "Ba't nga po pala kayo naparito?" "Naparito ako para sa lolo mo." "Kung ganun, kilala mo yung lolo ko?" "Oo naman. Magkaibigan kasi kami matagal na. Kaya naparito ko para dalawin siya. At saka siya nga pala, kamustahin ko nga pala yung kapatid mo na si Zoe." Alam mo, hindi ko siya gusto eh. Talagang hindi niya talaga gusto si Zoe, di ba? Sabi naman ni Annalyn, "Ano po ba yung pangalan nyo?" Bigla na lamang siyang umalis para puntahan nga si Lolo Pepe. Sakto naman, nanadatnan sila ni na Nurse Karen, Nurse Evan, sa kanilang Susan. Kaya lumapit yung tatlo. "Sino ba yun? Ang ganda niya ha. Napakatangkad," sabi ni Chang Susan. "Alam mo, pang beauty queen." Sabi naman ni Annalyn, "Kaya nga po eh. Pero nagulat po talaga ako kasi si Lolo Pepe pala yung dadalawin niya." "Naku, alam ko na yan, apo eh. Napapanood ko yun sa mga programa eh. Yung ganyang babae na bigla na lamang susulpot." Sabi ni Nurse Karen. "Naku, tama kayo dyan, Chang Susan. Ang tawag dyan, yan yung mga babaeng kabit." "Naku, tama ka dyan, correct ka dyan." Sabi naman ni Annalyn, "No, teka, mali naman po kayo ng hinala. Parang hindi naman po yata ganun kasi maganda naman po siyang manamit, disente, saka mukha naman po yata siyang mabait. Dahil nakausap ko nga po siya kanina. At kilala niya nga po, kaya nga po gulat na gulat eh. Kilala niya rin si Zoe. Kaya siguro, hindi naman po siya magiging kabit siguro ni Lolo. Malayo naman po yata yun. Talagang pupunta lang po talaga siya rito kasi kilala niya po si Lolo, kaibigan niya po, ganun." So yun na nga, napaya na nga si Nurse Evan, saka si Nurse Karen, saka si Chang Susan. Samantala, biglang pumasok sa ER itong si Justin at nagmamasid-masid. Napuna siya ni Doc Yula. "Ma'am, ano po yung ginagawa nyo dito? Meron po ba kayong dadalawin na pasyente?" Actually, wala naman. Nagmamasid lang ako, nagra-rounds lang tungkol dito sa ER ng hospital nyo. Meron ako napansin eh. Masyadong maliit yung ER nyo, parang height mo." "Ay, well, actually, sa looks mo parang hindi ka pa senior na resident. Pero magaling ka, ginagawa mo naman yung part mo." "Well, that's my compliment." Kaya bigla na lamang napatawa tong si Doc Yula. Ma'am, ano po ba talaga yung ipinunta nyo dito? Sino po ba kayo?" Well, gusto ko lang naman malaman yung mga tungkol sa Tanyag, yung boss dito. Meron ka bang masasabi tungkol sa kanila?" Well, okay naman po sila." Ngayon biglang sumabat tong si Dr. Ken Prado. "Ma'am, good morning. Ako po si Doc Ken Prado. Mas senior po ako sa kanya, mas ahead po ako." Well, hindi na siya nakipagkamay, no, si Justin. Kaya binaba niya na lang yung kamay niya. "Masasagot ko po yung mga tanong nyo. May mga informations po ako na masasabi sa inyo tungkol sa Tanyag." Well, si Ma'am Moira, yung dating owner nito, is hindi kasi siya okay na boss. Tapos sabi naman ni Justin, yung bagong owner nito, si Ma'am Giselle, mabait po siya, generous, saka maasikaso sa mga empleyado. Bigla na lamang siyang umalis si Justin. Sabi naman ni Yula, "Ano ka ba? Hindi ka dapat nang bibigyan ng mga information sa mga ibang tao na hindi naman natin kilala. Lalo na tungkol sa personal na buhay ng mga bosses natin. Sige ka, susumbong kita," sabi ni Doc Yula. Tinapon niya si Doc Prado. Ngayon bigla na lamang napatingin si Doc Prado kay Justin, na talagang nahumaling talaga sa ganda nito. Bagay sila, no, pare silang moreno at morena, matangkad pati.
Ngayon ito naman, dumating na nga sina Nurse Karen, Nurse Evan, saka kasama nila si Doc Yula na bagong gupit, saka si Dr. Joanne. Nakita nila si Doc Ken. Doc Ken, kamusta? Yun, sabi ni nakwento nga nila na sabi nga ni Doc Ken, hinahanap ko lang yung magandang babae kasi siya na yung magiging next girlfriend ko. Sabi naman ni Doc Yula, nako, ito kasi meron kasi nakita nga magandang babae, matangkad, desente, na kinuwento ba naman niya yung mga tungkol sa personal na bagay ng mga bosses natin, di ba bawal yun? Ngayon sabi naman ni Doc Joan, nako, sino man kayang babaeng yun, bigla na lang sumulpot. Kay nahinala naman yata siya, sabi naman ni Doc Yula. Mukha kasi siyang sabi ni Nurse Evan, beauty queen. Oo nga, beauty queen, tama. Kung ganun, kilala nyo siya, nakita na kayo? Sabi naman ni Nurse Karen, sa totoo lang, nakita namin siya kanina, kausap si Doktora Annalyn. Hindi naman nagpakilala. Alam nyo, parang nakita ko na yung kakambal ko parang kakambal ko siya Sabi ni Nurse Evan, ay nako, talagang ambisyosa tong kaibigan natin, no? Kinulang ka lang sa height Sabi naman, sino naman kaya yun? Natataka mga kaibigan ni Annalyn, di ba? Kasi nga bigla-bigla na lamang sumusulpot. Sabi nga ni Doc Ken, basta nakita ko na yung inahanap ko. Sino naman? Yung babae magiging girlfriend ko, siya yun. Sabi ni Doc Yula, ay naku, nagugutom na ako. Tara na, kumain na nga tayo. Nakakatawa to mga kaibigan ni Annalyn no? So yun nga, talagang kay nahinala kasi bigla na lang talagang sumulpot itong Justin di ba? Na hindi pa nagpapakilala kung sino siya talaga. Maski pangalan, hindi man lang niya sinabi, di ba? So, talagang nakakapagtaka at talagang kay nahinala. Kasi hindi naman talaga nila kilala, no? So, yan, nagkakatuwa yung mga kaibigan ni Annalyn. At iniwan na nga nila si Doc Ken kasi nga, in love ito kaya Justin. Samantala, dumako na tayo kay Annalyn na kung saan, puyat na puyat, no? Hindi niya namalaya na nandiyan na pala si Dr. Javier at tinatawag siya. Hanggang sa nagising na lamang siya, sabi niya, Dok, diyan ka pala. Sensya na. Ngayon, biglang umupo si Dr. Javier, tumabi sa kanya. Alam mo, Dok, kailangan mo na magpahinga. Kailangan mong asikasuhin ang sarili mo kasi kulang ka pa sa tulog. Sabi naman ni Dr. Annalyn, nako Dok, baliwala pa to sa ginagawa ko kay Lolo. Kailangan ko siyang bantayan, hindi pwede kong iwan siya. Ba't naman? Kasi may mga bisitang pumupunta dito Kagaya na lamang kanina, mayroong babae na hindi ko kilala na bigla na lamang sumulpot. Napakilala sa akin, sabi niya kilala niya rin si Lolo. Kaibigan daw niya. Di ba? Alam mo, hindi na ako magtataka kung bakit maraming kaibigan or kakilala si Lolo kasi maraming nagmamahal sa kanya. Kagaya na lamang noong una ko siyang nakilala, noong una talaga, ilagaw ko sa kanya kasi akala ko talaga masungit siya. Masungit siya nung umpisa pero nung nakilala ko siya, naku, sobrang bait pala talaga ni Lolo at talagang maunawain. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit marami nagmamahal sa kanya at pumupunta dito sa ospital. Alam mo, kagaya mo si Lolo Bakit naman? Kagaya mo, masungit pero hindi nga lang sweet, sabi niya. Nakakatuwa Tapos ito namang si Obeng, naalala niya si Zoe, di ba? Kaya talagang naawa siya sa anak niya. Biglang dumating si Giselle, sabi niya, Obeng, no? Hindi siya pinapansin. Sabi naman ni Giselle, galit ka pa ba sa akin dahil sa nangyari kay Zoe? Oo ate, ba't naman hindi? Dahil sinisisi mo pa rin si Zoe sa mga nangyari. Hindi ka pa rin makaget over. Oo, alam ko galit ka sa kanya. Pero yung akusahan siya na siya'y kriminal, iba ng usapan yun, anak ko yun ate. Nakita mo ba yung traumang inabot sa kanya? Problematic siya ngayon sa pagkakataong ito at napaka-hopeless niya. Pakiramdam na sirang-sira na ang pamilya niya tapos sasabayan mo pa ng pagbibintang sa kanya. Obeng, nagkakamali ka. Hindi ate. Alam mo, I wish na sana buhay pa yung anak ko. Paano kaya kung gawin ko to sa anak mo? Magkabaliktad tayo ng sitwasyon. Di ba magiging ganito rin ang kalagayan mo? Magiging ganito rin ang reaksyon mo? Ang ipagtanggol ng anak mo? No? Talagang pinagsabihin niya ng masakit na salita si Giselle. Talagang pinagbuka niya kasi nga na parang hindi ba ito nakakaramdam kasi nga palibasa wala siyang anak, di ba? Ito na nga yung sinasabi ni RJ
So sa pagkakataong ito nag-away na naman ng magkapatid at nakikinig sa kanila si Doc Ray. Hindi naman inaasahan na hindi naman sinasadya na mapakinggan niya yung pagtatalo ng magkapatid. Samantala ito namang si Annalyn bumalik kasi nag-CR siya. Nadatnan niya na wala si Dr. Javier. Yun pala, bumalik ito para pumunta ng sasakyan para kumuha ng pillow at ibigay kay Annalyn. Iabot.